po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 13, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Samui Thai Massage and Spa sa New Panaderos Extension po yan, Barangay 895 Santa Ana, Manila. At dadalhin ko natin yan sa may California Gardens Square sa may Dorado Calbayog Street, Highway Hills, Mandaluyong City. Okay po, magbabalik po tayo mamunti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Grabe yan parang naglalakad lang sa ano nila, tumitingin. Let's go. Nasabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Para halimbawa, maraming pwedeng gawin halimbawa, sa usapin ng party list nominee, may paraan naman para yung mga sektor na sinasabing bibilangan nila ay mapapatunayan. Halimbawa, kung ikaw ay party list nominee para sa labor sector, patunayan mo sa pamamagitan ng iyong income tax return na ang kinikita mo ay minimum wage o kaya something na umaakma sa pagiging hindi pwede naman yan, Han, Kung ikaw ay magsasaka, nasaan ang katibayan na ikaw ay magsasaka talaga, o kung ikaw ay miyembro ng tribo o isang indigenous lang community, anong prueba mo? So yung mga yun, kinakailangan po. Kasi may service ka lang ng pagiging champion o pagiging advocate ng sector, tapos pwede ka lang tumakbo. Alam po ninyo sa ating karanasan na nakaka-insulto yung argumento ng ilang mga party list nominee na hindi nabibilang sa sektor kasi sila sabi nila na sila raw ay nakapag-aral, sila raw ay marunong ng English, alam daw nila kung paano gumalaw sa politika kumpara sa mga sektor na pinabibilangan nila. Ito yung kailangan nating linawin sa mamamayan. Ang expertise po ng mga sektor, wag nating isa-isang sabi. Minsan mas may alam pa sila kumpara sa atin, lalo na meron silang direktang karanasan sa mga pinagdaraanan nila. At saka yung usapin ng paggawa ng batas, may legislative staff na mali yan, na pwedeng sila yung batay sa ideya ng mga nasa sektor sa lipunan. Kunyari, example lang, lagay na example, kung tindero, tapos yung party list niya ay kumakatawal sa mga tindero, tindero talaga, kunyari sa palengke, pwede siyang maging congressman. Pwede siyang bigyan ng karanasan. Alam mo yan, yung idea talaga ng party list na datid at yun pa, kaya kahit nasa minorya sila, dapat bigyan ng pagkakataon yung mga nasa laylayan sa lipunan na gumawa ng batas ayon sa interest nila. Pero through the years, nakasiyak na po ito para lang itugunan yung previous na tanong ni Weng, pasensya na medyo napahama yung diskusyon. Yung isa pang kailangan baguhin doon sa party list system po ay yung usapin ng anong klaseng party list ba yung pwedeng tumakbo. Kasi isa pwera yung sectoral representative, sorry po, go ahead po. Para nang lahat na lang ng sektor na naisip na mga gustong tumakbo, tinayo na Na walang malinaw, na wala talagang sektor, specific sector, na kinakatawan. Parang inangkin mo na lahat, multi-sectoral kami. Lahat ng sektor kinakatawan namin. Walang specific sector, hindi ba, Prof? Opo, tama po yun. Minsan nga, region pa, at saka distrito, sinasabi nila, most likely may party list para sa provinsyang yun. May district representative na sila Exactly. Yun po yung isang mahalagang dapat na gawin. Kaya ang mahalaga, bumalik tayo sa saligang batas. Kasi doon, natukoy naman yung mga sektor
Tapos, ang exemption lang dito ay yung mga religious group. Yung mga, kasi nga, yung separation of church and state. Pero, years, ayoko nang magbanggit ng mga particular na party list group, pero mas natataas sila sa religion o sa ano nga. Ang obserbasyon ng Prof, sa ilang dekada na meron ng party list system, lahat ng sektor na kinakatawan ng mga yan, walang kumanda ang buhay. True. Yun ang tanong. Maganda. Opo, kaya nga yun yung aliwadang tanong hindi ako nang banggitin pa yung particular na mga pangalan, familiar na naman sila, pero yung tangkot sa mga flood control project, yung iba sa kanila, party list representative na, tapos miyembro pa ng political na dinastyan, tapos maganda yung punto mo na hindi gumanda ang buhay, kasi sa totoo lang, sila ay nabibilang kasi sa sektor ng mga mayaman at makapangyarihan, kaya kadalasan mas interes na nila sa halip na sektor ng mga nasa laylayan sa lipunan yung tinataguyod. Ginagamit lang nila yung pangalan ng mahirap para kunwari sila ay para sa mahirap, pero hindi naman. Kaya nga minsan nakakagalit na babalikan natin yung ala-ala na yung isang party list representative nagpakasal pero sa isang napakagarmong lugar sa naalala nyo yun. Tapos yung isa party list representative din, may mga helicopter pala, may mga aeroplano, tataguna sa isang country. So yung mga hindi dapat nangyayari. Kasi in the first place, hindi naman sila dapat party list representative. They don't belong in the party list system. Hindi naman sila marginalized. In fact, sila yung kaaway ng mga marginalized. Prof, pag-second round tayo dito sa pangako natin para mas nawang discussion. Para malaman kung report ba o huwagin na lang. Himayin natin yung pag-aaral mismo ng kontrataya sa party list system natin. Pa-schedule kami sa iyo within next week, ha? Maraming salamat, Prof. Thank you. Thanks for Good morning. Salamat po Profesor Danilo Arao sa maagang gising nyo ngayong araw na ito. Thank you. Salamat Ganda po ng apelido nito, ng no? Kontradaya. Ay po'y babalik. Ilapana na muna. El Hora na po natin. El Hora. Alas 6:46 na unang umaga. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Iisipin po natin yun, wala pang klaro paliwanag ang LTFRB dahil kailangan itong i-publish, no? Naiintindihan po natin yung pinaka-naiintindihan natin ay merong bawas talaga na kita sa mga TMPS drivers sa loob ng 3 linggo. Yan po, nakikiusa po si Chairman Mendoza na tumalima muna, subukan muna ito. Pero panahon po ng Kapaskuhan ngayon, naglabas pa sila ng mga penalty. Yan po ba ang regalo pamasko ng ating gobyerno sa ating mga drivers? So, masama po ang loob ng mga drivers dahil kawawa naman yung mga drivers. Naintindihan po natin yung sentimiento ng ating mga mananatay. Pero extraordinary po kasi ang traffic ngayon. Dun sa mga mahihigsing biyahe, kung hindi po talaga sobrang traffic, hindi kami talaga ng mga TMPS driver yan. Kada pasahero po, kita po sa bawat driver yan. May uuwi po nila yung perang yan, pag hinapin nila sa pamilya nila. Alam niyo po, yung mga nagigila po, may mga digit na reklamo, may mga competition po kasi ang mga transport network company. Kapag po nag-i-insay dito, merong mga network company lumaban. Kaya naniniwala po ako sa mga TNPS driver po, hindi po nagkakain na dyan nag-i-insay. Okay, pero tutulong sa tayo, balikan ko lang, ano naman ang pwedeng gawin sa mga rider nga na nagkakansel? Ano bang, sabi nyo nga kanina, pero nung panusa. May parusa na raw, nagka-cancel ng Oo, system. pero hindi natin Hindi nalalaman naunawaan ng kung mga ano
at hindi rin marunong magpaliwanag itong Wala na sa amin. representative ng TNBS. Nais-nais na gawain. Yung unang cancellation po, pinagbibigyan po yan Transport Network Company. Mayroong parusa sa amin yan eh pag nag-cancel kami mismo sa Grab. Ay, talagang 3 beses lang yan, pag nag-cancel kami wala na, maano kami. ng booking. Kaya napaka-imposible yung sumbong passenger na lagi kami nagka-cancel. Ng driver, isang araw hanggang isang linggo or pagkabante ng Transport Network Company ang pinapasaw dyan ng mga kumpanya. Sergeant, mag-part 2 tayo ng No, Congo sa Sir Jun, Pinagawa. good luck Salamat sa na marami. magiging petition po ninyo sa Monday. Thank you. Good luck, good luck. Salamat po sa oras. LTFRB kasi one-sided eh. namin ang side ng mga TNBS. Mabuhay po kayo. Good luck, sir. Good luck. Mapapagpabango lang sa taong bayan. Ngayon, Presidente ng laban. Hindi niya tinanong muna yung mga TNBS drivers. Salamat na marami. 12 days na lamang, 12 araw na lamang Pasko na. Salamat sa inyong oras. Bonita Rowena Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña, dito po yan sa Double Wing sa Double B. Dito ang kwentuhan. May kwenta. Gracias, Señor. Diyos sa puso. Radyo na. Pili pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio 594, Kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita Orly Trinidad, Nelo del Prado, Joel Reyes, Sobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DWB at WTV. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaan news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo, walang kinikilingan. Dito po, ano po? Pinoprotektahan, serbisyong totoo. Drop off lang po. Eldorado po. Ano to? Eldorado. Eldorado to po. Okay po. Unang kanto po kuya kaliwa. Saan dyan? Dito po. Ito mismo, yung pinanggalingan ng ano? Hindi siya one way? Hindi po. Yan lang po talaga yung ano. Eh paano yan? May mabibiltahan po ako dyan? Sa loob? Hindi naman po. Hindi, Ay, ang tanong ko, may oo. mabibiltahan po ba ako Doon sa dyan? ano po. Doon sa pinakadulo.
Sige po ma'am, sige. Ayun, so na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.